Handa na po ang lahat. Pumunta na po tayo sa ating mga pwesto at magsisimula na ang kasal, anunsyo ng organizer ng kasal. Ito na ang araw na pinakahihintay niya. Ang maranasan niya ang kasal na matagal na niyang pinapangarap. Pangalawang beses, at alam ng lahat na ito ang pinaka-hindi niya makakalimutan. Maraming pinagdaan ang dagok sa buhay si Lucy. 10 taon ang tiniis niya para lang makamit ang totoong kasiyahang minimithi niya. Maraming beses na pumasok sa isipan niya ang sumuko, ngunit nanatili pa rin siya at naniwala na balang araw ay darating ang araw na ito. "You ready?" tanong ni King, na naririto pa lang sa labas ng simbahan. Tumango lang siya at sa huling pagkakataon ay niyakap muna niya ito, bago sila naghiwalay at naunang pumasok ang binata. Sa loob ng 3 segundo, ay bubuksan na natin ang pintuan, sabi pa ng organizer. At nagsimula na rin itong magbilang. In 3, 2, 1. Unti-unting bumukas ang pintuan. Ang kabang nararamdaman niya magmula pa kanina, ay mas dumoble o tumriple pa sa mga oras na ta. Hindi siya makapaniwala, na darating ang araw na maglalakad siya sa red carpet, habang hinihintay siya ng lalaking pinakamamahal niya sa altar. Muling bumalik ang mga alaala, mula sa masasakit hanggang sa araw na hingin muli ni Oliver ang kamay niya para sa kasal na ito. "Thank you, Lucy. I wish you all the best," ani Christina nang magpaalam siyang aalis na. Ngiti at tangulang ang isinagot ni Lucy. Sa huling pagkakataon ay nagyakapan silang dalawa, bago ito umalis at lumipad papuntang ibang bansa. Nang sumapit ang hapong iyon, ay tumulong siya sa paghahanda ng kanilang hapunang pamilya. Ngunit natigilan siya nang may mag-doorbell sa kanilang gate. Nagpresenta siyang buksan ito, kaya agad niyang tinungo ang labas ng bahay, at pagbuksan ang hindi niya inaasahang bisita. "Agatep," gulat niyang sabi nang makita ang binatang naging kaibigan niya sa isla, nakasuot ito ng polong puti at itim na slacks. May nakaparada ring mamahaling kotse sa gilid ng kalsada. "Magandang hapon, ma'am. Anong ginagawa mo rito?" Agad na tanong ni Lucy sa binata. Hindi siya makapaniwala na nandito ito ngayon. "Sinusundo po kayo," sagot niya. Kumunot ang kanyang noo, at nagsalubong ang mga kilay dahil sa naguguluhan siya. "Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan." Napakamot sa likod ng batok nito si Agatep, at nahihiyang ngumiti kay Lucy. Nais man niyang sagutin ang tanong niya, pero sinabi sa kanya ng amo na huwag sasabihin sa kanya ang dahilan, kung bakit siya nito sinusundo. "Bawal ko pong sabihin eh. Ang sabi lang ay sunduin ka." Napahawak sa baywang niya si Lucy, at mas lalong pinagsalubong ang kanyang kilay. "Sabihin mo muna kung ano ang ginagawa mo rito sa syudad, at bakit ibang-iba ang ayos mo ngayon." Walang nagawa si Agatep, at sinabi na niya rito kung bakit siya nasa syudad. Kinuha siyang personal driver ni Oliver, dahil matumal na raw ang isda sa islang pinagmulan niya. Kaya nagpapasalamat siya na tinanggap siya nito, at mabuti na lang dahil minsan na rin siyang naging driver sa isang kumpanya noon sa isla. "Nasaan sina Anya at Nanay Asunta?" tanong pa ni Lucy. Kasalukuyan na silang nasa loob ng mansion. "Nasa isla pa rin sila." Tumango lang si Lucy. Nagpaalam siya na magpapalit muna ito ng damit, dahil iyon ang sinabi ni Agatep na magpalit ng presentableng damit. 6:00 na nang umalis sila kanina, at 7:30 nang dumating sila sa lugar. Isang kilalang restaurant na may kalayuan din sa kanilang village. Nagtaka si Lucy kung ano ang ginagawa nila rito, ngunit hindi na siya nakapagtanong pa nang lumabas si Agatep, at pagbuksan siya ng pinto. "Salamat. Ano palang ginagawa natin dito? At sino ang pupuntahan natin?" tanong niya, nakatingin siya sa labas ng restaurant. Nagtataka siya kung bakit parang sila lang ang taong nandito ngayon, dahil walang kahit na anong klase ng kotse ang nasa labas. Ngiti lang ang sagot ni Agatep, at nagsimula na silang maglakad papunta sa pintuan ng resto. Nauuna siyang maglakad, kaya hindi niya napansin ang pag-alis ni Agatep, kung hindi pa siya lumingon sa kanyang likuran. "Agatep," tawag niya ngunit walang sumagot. Lumingon-lingon pa siya sa paligid, ngunit hindi na niya nakita pa ang binata. "Nasaan na iyon?" "Nandito lang ako tapos iba pa ang hinahanap mo. You want me to fire him?" Mabilis siyang lumingon sa nagsalita, at nagulat nang makita si Oliver na nakatayo, at may hawak na bouquet ng mga bulaklak. Nakangiti ito kaya bumilis ang tibok ng puso ni Lucy.
Tila ba bumagal ang oras nang maglakad ito papalapit sa kanya, at mas lalo pang dumuble ang kaba niya, nang malapit na ito sa kanya, at amoy na amoy ang pabangong ginamit. Ano ito? Tanong ni Lucy gulong-gulo na siya sa mga oras na ito. May kung anong excitement din siyang nararamdaman, dahil ito ang kauna-unahang mararanasan niya ito. May 17th, the day where I first met you. Kumunot ang noo ni Lucy. Dahil hindi na niya iyon maalala sa tagal ng panahon na ang lumipas. Hindi ko na maalala iyon, sabi niya rito. Tumabi si Oliver sa kanya, at hinawakan siya nito sa baywang. It's okay, hon. I still remember that day where you are the most beautiful person I've ever seen. Let's go. Naglakad na silang pareho, at narating nila ang mismong loob ng restaurant. May malaking chandelier sa gitna na may palamuting nakasabit. Silver ang kulay nito. Sa interior designs pa lang ng restaurant, malalaman mo nang mamahalin ang mga pagkaing inihanda rito. Mukha itong Italian restaurant na may halong Japanese na mga disenyo. Naglakad silang dalawa papunta sa gitna, kung saan may nakahanda ng pagkain. Sa isipan ni Lucy ay hindi siya nababagay sa mga ganitong klase ng restaurant, dahil sa simple ng kanyang suot na dress, ngunit alam niya na naruroon si Oliver, na ipapaalala sa kanyang hindi siya iba. Nang makaupo silang dalawa, ay nagsilabasan ang mga waiters na may daladala ng mga pagkain. Sumunod naman ang isang grupo ng mga musicians, na may mga instrumentong violin at iba pang melodic ang mga tunog. Nagsimula itong magpatugtog ng isang instrumental na kanta, at nakaka-inlove ang kantang iyon, bagay na bagay sa atmosphere sa paligid. Gulat at pagkamangha ang siyang reaksyon ni Lucy. Hindi siya makapaniwala dahil noon ay pinapangarap lang niya ang bagay na ito, ngunit ngayon ay nararanasan na niya. You liked it? Tanong ni Oliver, nakangiti ito na abot hanggang tainga, at kumikislap ang mga matang nakatingin kay Lucy. Ito ang kauna-unahang mararanasan ko ito. Sobra pa yata sa gusto ko ang bagay na nangyayari ngayon, ang masayang sagot niya. I prepared this day for us. Alam na iyon ni Lucy dahil sa silang dalawa lang ang tao kumakain ngayon dito sa restaurant. Salamat, Oliver. Ngumiti siya, iyong ngiti na hindi nakatulad noon, na may bahid ng kirot sa likod nito. Ngiting puro kasiyahan ang siyang makikita mo sa kanyang mga mata. You're always welcome, hon. Let's eat first, anito. Nagsimula na silang kumain, habang patuloy lang tumutugtog ang mga musicians. Parehong mabilis ang tibok ng kanilang mga puso, at tila ba sa mga oras na ito'y silang dalawa lang ang tao sa mundo. Nang matapos silang dalawa, ay niyaya siya ni Oliver na magsayaw. Kaya nakahawak si Lucy sa balikat ni Oliver. At marahan silang nagsasayaw. Nagkatitigan at parehong may saya sa kanilang mga mata. Umaapaw ang kasiyahan na kanilang nadarama. I am so happy right now that you're with me, panimula ni Oliver. Patuloy lang silang nagsasayaw. I am not a romantic man. Kung hindi pa ako sinabihan ng anak natin ay wala akong maiisip na paraan. Nakatingin lang si Lucy sa kanya. Nasaan pala si Owen? He's with your friend. Baka nasa bahay na sila ngayon. Lumipas ang ilang minuto, at tumigil silang dalawa. Ngunit hindi pa rin sila naghihiwalay. Humakbang lang si Oliver paatras at unti-unting lumuluhod, habang kinukuha sa kanyang bulsa ang isang red velvet na box. Binuksan ni Oliver ang box, at ipinakita ang isang gold na singsing na may maliit na diamond sa gitna. Alam ni Lucy na mamahalin ang singsing na iyon. I know it's not too late to do this thing, Lucy Palmero. Can I take your hand to wear this ring of promise, that I will never ever hurt you again? Can I prove myself to you and to our son, that I will be the man of your dream? Can I put my last name on your name? And live with me for the rest of our lives? Alam ni Lucy ang nangyayari sa mga oras na ito. Kaya ang mga luha niya ay nagsimulang bumuhos. Naghahalo-halo na ang nararamdaman niya, at hindi na niya alam ang gagawin. Hon, will you marry for the second time around? But this time, I'll give you the wedding that every girl's dreamt. Mabilis na lumapit si Lucy, at niyakap ang lalaki. Yes. Pakakasalan kita ng kahit ilang beses mo gusto. Ma'am, please stand by as you will be the next to walk on the red carpet. Napabalik si Lucy sa realidad, nang tinawag siya ng organizer.
Agad naman siyang pumwesto sa harapan ng pintuan, dahil muli nila itong sinarado. Hawak ang puting mga rosas, suot ang pinangarap niyang wedding gown, at ang simbahan na paulit-ulit niyang pinupuntahan noon, dahil gusto niya na rito siya ikasal balang araw. At nang oras na ng pagbubukas ng pintuan, ay inihanda ni Lucy ang sarili. Kaya mo iyan Lucy. Unti-unting bumukas ang pinto. Kaya unti-unti rin niyang nasisilayan ang kabuuan ng simbahan. May red carpet, puno ng bulaklak sa paligid, at ang naruroon sa altar ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Nang ihakbang niya ang paa, ay iyon din ang pagsisimula ng isang kanta. I found a love for me. Oh darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Naglakad siya ng dahan-dahan. Natila ba sa kanya ang mundo ngayon? Ang mga matay nakatutok lang sa dulo kung saan naruroon si Oliver na naghihintay sa kanya. Nagpupunas ng mga luha, dahil hindi nito napigilan ang mapaiyak, habang nakatingin kay Lucy. Para sa kanya, siya ang pinakamagandang babaeng nakilala niya. Maging ang mga bisita ay mangharing nakatingin sa bride. Naruroon si Owen na siyang ring bearer, si Christina na siyang bridesmaid, at si Andoy na siyang makeup artist ni Lucy. Lahat ng naging parte ng buhay niya ay naruroon. At kung may hihilingin siya, sana ay buhay pa ang kanyang mga magulang, at kasama niya sana ang mga ito habang naglalakad. Lumapit naman sa kanya ang ama ni Oliver. Dahil siya ang maghahatid sa kanya kay Oliver. Salamat po tito. It's my pleasure to give your hand on my son. Naglakad na silang muli, at ilang sandali lang ay nasa harapan na sila ng altar, kung saan naruroon si Oliver, gwapong-gwapo sa suot niyang puting tuxedo. Take care of her son, or you'll never find a woman like your wife. You don't have to remind me that, pa. No matter what happened, I'll be with her and our son forever. Tuluyan nang ibinigay ni Felipe ang kamay ni Lucy kay Oliver. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. But you heard it darling, you look perfect tonight. You're perfect, bulong ni Oliver, bago sila naglakad papalapit sa pari na magkakasal sa kanila. Marami ang nagbago sa nagdaang 10 taon. Hindi man maganda ang simula nilang dalawa, ngunit sa mga oras na ito'y pareho silang nangangako na aalagaan nila ang bawat isa sa abot ng kanilang makakaya. Nasaktan silang dalawa, dahil sa mga maling pagkakamali. Ngunit hindi nyo nabawasan kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kung gaano nila kagustang makasama ang bawat isa sa panghabang buhay, at bumuo ng isang masayang pamilya. Alam ni Lucy na kahit ilang beses mang magkamali si Oliver, tatanggapin pa rin niya ito. At kahit ilang beses man niyang subukang makipaghiwalay, ay ganoon din karami siya nitong pakakasalan ulit. Hindi ang annulment papers ang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Alam nila iyon. I can't believe that you're still with me. Sa dinami-rami ng mga kasalanan ko sa iyo. Sa mga pananakit ko sa damdamin mo. Nandito ka't hawak ang mga kamay ko. I was so coward not to fight our love in the first place, but I'm happy. Masaya ako dahil hindi mo ako sinukuan. Kahit naman na sumuko ka at makipaghiwalay sa akin. I'll marry you again and again. I'll promise you that, hon, tumawa si Oliver bago nagpatuloy. Palagi mong tatandaan, if the world's against us, I will never listen to them again, dahil sa'yo lang ako makikinig, sa'yo lang ako maniniwala, at sa'yo ko lang sasabihin na mahal kita Lucy. Hindi na rin napigilan ni Lucy ang mapaiyak, nang magsimulang bumuhos ang mga luha ng kanyang asawa. Kinuha nito ang mikropono, at siya naman ang nagsalita. Pinangarap ko lang ito noon, pero ngayon na nangyayari na, hindi ako makapaniwala. Akala ko, wala nang magkakagusto sa akin, dahil sa mahirap ako't wala nang ni isang pamilya. Ngunit dumating ka, nakita at nakilala kita. Nagsisiman ako noong una, ngunit nabago iyon ng araw-araw na kitang minahal, at araw-araw na akong umaasa, na sana balang araw ay mahalin mo rin ako pabalik. Nanginginig ang mga kamay ni Lucy habang hawak ang mikropono, at nakatingin ng diretso sa mga mata ni Oliver. Maraming beses kong sinubukang sumuko, at mas maraming beses akong lumuha ng dahil sa'yo. Masakit ngunit na kaya ko. Nandito pa rin ako sa harapan mo, at hawak ang kamay mo.
Na ipapangakong mamahalin kita kahit na maputi na ang buhok nating dalawa. Oliver, walang perpekto sa mundong ito, ngunit nang makilala kita'y ikaw na ang pinaka-perpektong tao na mahal ko, at mamahalin ko hanggang dulo. Umaapaw ang kasiyahan na kanilang nadarama. Kahit na gaano pa kasakit ang pinagdaanan nila, matatag silang pareho hanggang sa marating nila ang puntong ito. And as the power that vested in me, I pronounced you Mr. and Mrs. Garces. You may now kiss the bride. Hindi na nag-aksaya ng oras si Oliver at agad nang hinalikan si Lucy. Halik na paulit-ulit niyang gagawin, at ipaparamdam kung gaano niya ito kamahal. Nagpalakpakan ang mga bisitang naruroon. Masaya dahil sa nasaksihan ng pag-iisang dibdib muli ng dalawa. Nagulat si Lucy nang buhatin siya ni Oliver. At mabilis na tumakbo papalabas. Woo! Congrats! Honeymoon na! Nang makalabas silang dalawa, iyon ang hudyat ng pagsasara ng pinto, ngunit hindi iyon ang pagtatapos ng kanilang kwento, dahil iyon ang pagsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Bagong yugto na hindi puro pasakit kundi puro kasiyahan na lang. 5 taon na rin ang nakalilipas nang muli kaming ikasal ni Oliver. Sa legal na paraan at masasabi kong may panghahawakan na ako, at ang bilis na halos hindi ko na namalayang unti-unti ko nang nakakalimutan ang nakaraan, at tuluyan nang nagbabago ang buhay ko. Ang bilis lang ng oras kong tumakbo, pero kahit na ganoon ay masaya ako, dahil sa pagbabagong nangyayari sa buhay ko. 5 taon na halos araw-araw niyang ipinapakita, kung gaano niya ako kamahal. Kung papaano niya pinupunan ang lahat ng mga naging pagkukulang niya noon sa akin. Araw-araw sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho. May dala siyang regalo at araw-araw niyang ipinaparamdam sa akin kung gaano niya kagustang makasama ako sa pagtanda. Si Oliver din at ang pamilya niya ang tumulong sa akin para muling makapag-aral. Nakapagtapos ako ng culinary arts, ngunit hindi pa ako nagkakaroon ng trabaho. Gusto kasi niyang maging full-time housewife ako, at sa kanya na lang ako magtrabaho. Sumang-ayon din ako roon, dahil gusto ko rin na pagtuunan sila ng pansin, at bigyan ang pamilya ko ng oras, lalo na ngayon na lumalaki na ang mga anak namin. Oo mga anak, 3 na ang anak namin ni Oliver, dahil 3 buwan matapos ang kasal namin, nalaman kong buntis ako, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng 2 malulusog na mga supling. Isang babae at isang lalaki. Sina Lucio at Lucia. Magli-5 taon na rin sila, at masaya ako na napagtutuunan ko sila ng pansin. Good morning Mama. You're the most beautiful girl I've ever seen. Pakis nga po. Natawa ako habang lumalapit ito sa akin, at mabilis akong niyakap sa pisngi. Manang-mana ka sa tatay mo Owen. Nasaan na ang mga kapatid mo? Sabi ko rito. Ngumiti siya at ilang sandali lang, ay narinig ko na ang mga yabag ng kanilang mga paa papunta rito. Tumingin ako kay Owen, parang kailan lang ay hanggang baywang ko pa lang ito. Ngayoy halos kapantay ko na siya, dahil sa pagiging matangkad niyang binata. 15 taon na siya, at nasa high school na. Ang bilis ng panahon. Ang gwapo ko ba Mama? Tumawa siya habang tumataas baba ang kanyang mga kilay. Tumawa lang ako at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Mama, napatingin ako sa sumigaw, at nakita ang kambal na patakbong lumalapit sa akin. Pareho sila ng suot na pantulog, ngunit magkaiba lang ang kulay. Bahagya akong yumuko nang makalapit sila. Panipip. Good morning po. Sabay nilang sabi habang pinaghahalikan ako sa magkabilang pisngi. Good morning my babies. Kumusta ang tulog ninyo? Tanong ko sa kanila, habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Hindi maipagkakaila na kamukhang kamukha nila ang kanilang ama. Ang lakas ng genes ng lalaking iyon. Maging ang nag-ilsa kong anak na babae, ay nakuha ang mga mata ng ama. Where's my good morning kiss? Mabilis akong napatayo, at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa harapan ko ngayon si Oliver na ang tanging suot lang ay pajama, at walang pang itaas na damit. Alam na alam niya kung papaano pabilisin ang tibok ng aking puso. Yee! Namula ang magkabila kong pisngi, dahil sa pang-aasar ng mga anak namin. Umiwas ako ng tingin. Ngunit mabilis niyang nahawakan ang baba ko, at ipinaharap sa kanya. Kaya muli kaming nagkatitigan na tila ba kaming dalawa lang ang natitirang tao sa mundo. I love you Lucy, mas dumoble ang kabog sa dibdib ko. I will always love you.
I will grow old with you. And stay with you until our last breath, aniya na mas lalong nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Mahal na mahal din kita, palagi mong tatandaan iyan. Noon magmula ngayon, ikaw lang Oliver, sagot ko. Papa, Mama, gutom na po kami. Pareho kaming natawa ni Oliver nang marinig ang anak namin. Mabilis na dumampi ang labi niya sa labi ko, at saka ito lumayo. Naupo siya sa kanyang pwesto, ngunit ako ay tila na estatwa sa kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala na sa loob ng 10 taong pagtitiis ko noon, ay labis-labis na kasiyahan ang nadarama ko ngayon. Nag-uumapo ang sayang bumabalot sa akin, at hindi ko na maitago pa. Wala na siguro akong mahihiling pa, pakiramdam ko kasi ay natupad na lahat ng mga pinapangarap ko noon. Ang magkaroon ng isang kumpleto, at masayang pamilya. Samobra pa nga, dahil hindi ko naman pinangarap ang maging maginhawa ang buhay namin, ngunit ibinigay ito sa akin, at laking pasasalamat ko sa Diyos, at sa taong tumupad niyon. Kung hindi ko siya nakilala, at kung hindi ako naghintay ng halos 10 taon, siguro'y wala ako ngayon sa kinatatayuan ko. Linggo ngayon at nakasanayan na naming pamilya ang magkaroon ng Family Day. Unang-una ay nagsisimba kami, nagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay sa amin, at ang huli ay pumunta kami sa isang parke, upang mag-picnic dahil ito ang gusto ng mga bata. Naglatag kami ng tela sa Bermuda grass, at doon namin inilagay ang mga pagkaing dinala namin. Let's have a family picture. Lahat kami ay sumang-ayon sa gusto ni Lucy. Ito kasi ang nasusunod, dahil siya lang ang nag-iisang prinsesa ng 3. Mahal na mahal nila ito, dahil lahat ng kanyang gusto ay kanilang ibinigay, lalo na si Oliver. Nag-set up ng camera si Oliver, at pumwesto na kaming lahat. Magkatabi kaming dalawa at ang kambal, ay nasa magkabilang gilid namin, habang si Owen naman ay nakahiga sa telang inilatag namin. Say cheese. Sabay-sabay naming sinabi ang sinabi ni Lucy, at segundo lang ang itinagal nang mag-flash ang camera. Nagkaroon man ako ng maraming pagsubok noon, ngunit masaya ako dahil lahat ng iyon ay nalampasan ko. Hindi ako sumuko dahil alam ko na darating ang araw na ito, na makikita ko ang sarili kong nakangiti, habang pinagmamasdan ang aking mga mahal sa buhay. Siguro noon muntikan na akong sumuko, pero naniwala pa rin ako, at hindi naman ako nabigo. Mabuti na lang at pinatunayan niya iyon noon. Ngayon kahit ilang annulment papers pa ang elalatag sa harapan ko, hinding-hindi ko ito pipirmahan, dahil alam kong walang bagay o walang sino man ang makakapaghiwalay sa amin ni Oliver. What's on your mind? Tumingin ako kay Oliver nang magsalita siya. Naririto pa rin kami ngayon sa telang inilatag ko, ngunit ngayon ay nakaunan siya sa aking mga hita. Bumangon ito at nag-Indian sit sa harapan ko. Ikaw at ang mga anak natin, sabi ko habang may ngiti sa aking labi. Gumuhit din ang ngiti sa kanyang labi, at ramdam ko ang kasiyahang nadarama niya ngayon. Talaga, tumungo ako. Edi bibigyan mo na ulit ako ng isa pang anak. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Panipi, pag-iisipan ko, sagot ko at ramdam ko kung gaano kapula ang magkabila kong pisngi ngayon.